Sir, ano yung final po ninyo Sige, po? I'll bring it. I'll put a briefer first. Nung January 7 ay nag-file si Marvic Soto ng isang petition for writ of habeas data. Friday ay lumabas yung order ng husgado requiring the respondent, Director Daryl Yap, to submit a return, which is no different from an answer, no, within 5 days, which would lapse tomorrow. And then it also, the court also set the hearing on a summary proceeding for Wednesday, which is January 15, 2023. Now, 2 days after the filing of that petition, nagsampas sila ng 19 counts of cyber libel labang kay Director Daryl Yap. Last Friday, we entered our appearance as counsel and then we asked for an immediate issuance of a gag order. Now, the reason kung bakit kami nagsampa ng motion for gag order is twofold. Number one is, alam natin na pelikula ang magiging subject matter at magiging object nitong gustong mangyari ng petitioner. The movie is not yet out and we do not want that any details of the movie will be disclosed unknowingly because of yung mga filings na gagawin na nire-require kay Director Yap. Siyempre, no, importante sa isang artista o isang direktor o isang scriptwriter yung kung nilalaman ng kanyang script o yung nilalaman ng kanyang pelikula. Hindi ito pwede na basta lamang na mabubunyag dahil masisira yung gawa niya, posible na maapektuhan o magkaroon ng impluensya doon sa pananaw ng publiko doon sa kanyang pelikula. And syempre, kahit ano pa man ang sabihin natin, makaka-apekto ito doon sa interes ng publiko kung manunood sila o hindi. So it's very important, no, na mapigilan ang paglabas ng kahit na anumang impormasyon tungkol dito sa pelikula na ito na siyang layunin nitong mga demanda na ito. The second reason kung bakit namin gusto ng gag order ay para mapigilan yung kumano'y mga irresponsableng mga pahayag ng mga abogado ni Mr. Soto. Kung inyo pong matatandaan, malinaw naman yung nakalagay dun sa order. Kinakailangan 5 araw lamang nasasagot si Director Yap at magkakaroon ng hearing ng Wednesday. Walang nakalagay doon sa order na ito na agad-agaran na pinipigilan na uli si Mr. Yap na mag-make ng mga posts, no, doon sa kanyang Facebook. Walang nakalagay doon na pinapa-take down yung kanyang teaser or anumang materyales. Pero kahit na ito ay pinaliwanag na ng media, pinagpipilitan pa rin ng abogado na meron na daw order. Ito daw yung kahulugan nung kanilang nakuha sa husgado. Nung akin pong pinaliwanag, dahil binalikan ako ng media na wala naman TR ko ano yung sinasabi nila na meron ng takedown order, ay sila po ay nagsampa po ng tinatawag na motion for clarification. So in other words, sila mismo hindi nila naiintindihan kung ano yung inisyu ng husgado na kinakailangan pa nila na humingi ng clarification sa husgado. At ito ay masasabi natin na nakaka-apekto din doon po sa integridad ng huwes. Dahil sa kanilang pahayag ay parang lumalabas na yung huwes ay nagdesisyon na. Nagkaroon na ng preliminary judgment na very unfair dun sa judge. Because malinaw naman yung pagkakasulat ng judge. Ito lamang yung nire-require. And yet, yung mga abogado ay pinapalabas sa publiko at sa media na yung judge ay nagdesisyon na. We want to stop that. Today, we filed now a motion for immediate consolidation of yung criminal action at itong petition for writ of habeas data. Pangalawa ay pinapakansela po namin yung pong hearing this coming Wednesday, January 15, 2025. Simple lang naman po ang kadahilanan nito. Pag tiningnan po natin doon sa Section 21 ng Administrative Matter 8-1-16-SC, tawagin na natin siyang Supreme Court Circular, ay malinaw po dito na kapag meron pong sinampa na criminal action pagkatapos na maisampa yung petition for writ of habeas data, ang husgado ay obligado na in-consolidate itong writ of habeas data petition dun po sa criminal action. Hindi ko po alam kung ito ay alam ng mga abogado ni Mr. Soto. Sa pananaw ko,
palagay ko wrong move eh. No, kasi kung binasa man nila yung administrative circular, hindi na dapat sila nagsampa ng criminal case. Ngayon ay maaari ngayon mapurnada yung kanilang writ of habeas data petition, even assuming na mayroong basihan ito sa ating batas. Attorney, pwedeng palinaw, so yung pong teaser video na sinasabi ay hindi pa po pwedeng i-take down at sa ngayon ay naka-up pa rin po ba sa social media? The teaser is still up. It has not been taken down. There is no court order which orders Director Yap to take down the teaser video or any other material for that matter. Baka pwede, attorney, from an attorney's explanation, ano po ba ibig sabihin itong writ of habeas data? Magandang tanong yan eh. No? Pero siguro tingnan natin at basahin natin yung pong intention ng Supreme Court, no, tungkol dito sa writ of habeas data na ito. Itong Supreme Court circular po na ito ay way back na 2008 pa na in-issue. Ang naglabas po nito ay yung court po ni Chief Justice Reynato Puno. And ito ay pinattern dun po sa mga writs of habeas data na makikita natin dun sa mga Latin American countries like Argentina, Peru, Ecuador, Brazil. At ang layunin po nito ay para makatulong po at makapagbigay impormasyon dun po sa mga pamilya ng mga desaparecido, yung mga nawawala, yung mga dinadampot ng mga militar. Sa madaling salita, no, ito ay very specific na remedy or na action only with regard to instances where the life and liberty of an individual is being affected or has in fact been affected to the point that government agencies in charge or having possession of yung mga data, information, reports, yung mga intelligence reports, no, will now be compelled to produce these reports so that yung tao na yon would be able to amend it, or kung talagang mali yung information na yon ay pwede niyang mapadelete from the government files. So sa madaling salita, this is not a petition that should be used by a private individual who is trying now to suppress information obtained by an artist. Yung pong impormasyon naman na ito, pwede na natin actually isipin na pwede nyo maikuha sa internet eh. Mababasa natin tungkol dun sa pangyayari way back in 1985 tungkol dito sa Pepsi Paloma na ito. So ano yung gusto niyang impormasyon na ibigay ni Director Yap? No different from you, no, in the media. Can you actually be compelled to produce the source of your material simply because of a writ of habeas data? You cannot be forced because meron kayong tinatawag na number 1, journalistic license, and then number 2, yung secrecy of your sources. You have that right. There are people who have been arrested and have been detained for refusal to produce this information, and the media has always stood by the right of media to protect its sources. Itong petition na ito intends now to compel Director Yap to produce information which he obtained through his own sources for purposes of a literary or artistic work. Attorney Fortune, pero for the media, it's more of writ of amparo, di ba? Tama ba? We can use for our... No. Yes, writ of amparo. But not for that situation. Writ of habeas data pertains to data collection, yung information obtained by government agencies who are actually licensed to do it. Now, dun sa circular ng Supreme Court nakalagay, and individuals collecting, harnessing, obtaining information. But makikita nyo na ang purpose talaga is to direct yung mga agencies who are into the business of collecting information. Alam naman natin na merong mga iba talaga na ganyan. Yung mga credit bureaus, kumakalap yan ng impormasyon, no, tungkol sa tao. Now, if this information
is required in order to protect the life or liberty of a person, then yes, that writ of habeas data can be utilized. Pero kung ito ay gagamitin dahil gusto nilang malaman kung ano yung nilalaman noong pelikula, sa tingin ko, no, I mean, we will be raising several constitutional and fundamental defects and weaknesses to this petition if we are supposed to. But for now, the most that we will do is just to move for the consolidation of yung petition na ito dun sa criminal action na isinampa nila, because the resolution of the Supreme Court itself says so. Kinakailangan kung kayo ay nagsampa ng isang criminal case, yung pong petition for habeas data nyo ay kinakailangan ngayon i-consolidate dito sa mga criminal actions na ito. Kung bakit nila ginawa, hindi ko na masabi, no? Sa kanila na lang yon. Pero medyo nakakahiya. Opo. Sir, bakit yung pinapakancel yung sa January 15? Kasi kailangan pang i-resolve yung consolidation, ganun ba? Well, obviously, no, if there's going to be a consolidation of the petition for writ of habeas data with the criminal action, that hearing will have to be cancelled. Because it doesn't make sense, no, for the court to continue to act on the matter, considering that the SEC circular is very mandatory in nature. Once na merong ipinail na criminal action, the petition shall be consolidated, no, with the criminal action. Sir, for the layperson lang, consolidated meaning pag-iisahin na lang That's yung reklamo. correct. So hihintayin na lang, no, na kung maresolba ng Office of the City Prosecutor yung pong criminal actions, kung masasampa yung pong petition, yung mga reliefs na nire-request nila doon sa petition for writ of habeas data will also be tackled by the court to whom the criminal case or cases will be assigned. Otherwise, kung ito ay madi-dismiss, ay burado po lahat. Wala pong writ of habeas data na may issue at wala pong magiging kaso labang kay Direk Darryl Yap. Attorney Fortun, since nabanggit nyo nga na medyo irresponsible yung statement nila Attorney Buko, are there plans to counterfile like disbarment case, IDP, or any remedy? Sino ipapadisbar nila? Hindi, yung against yung kabila, kasi nag-statement agad sila na Hindi na kailangan. I think that actually the consolidation of the petition for writ of habeas data is more than a penalty for them. Sir, No, tuloy. it will show that the filing of this petition was ill-advised. Sir, kung hindi mag-decide ang court, tuloy ang hearing sa 15. We will insist that the court decide it because it is a matter that must take precedence. No? Yung whether or not the court should act on the petition for writ of habeas data. I mean, with all due respect to the judge, obviously, kung lalabas din naman ay i-consolidate din naman talaga because yun naman ang nakalagay, bakit pa tayo mag-hearing sa Wednesday? Sayang lang. With this consolidation and banggit nyo na nga po yung, ina-explain nyo na yung writ, kung anong meaning niya, matutuloy po ba ang pagpapalabas sa February nitong pelikula? I am hopeful na matutuloy yung pagpapalabas in whatever title that it will finally be given and allowed by the MPRCB. Sir, so bali yung writ of habeas data na yun, hindi niya pwedeng tigilan yung pagpapalabas ng movie? Well, that is their intention, the way I see it, no? The object of the petition for writ of habeas data is to somehow stifle and suppress yung movie and or the contents or how it is to be displayed, no? Hindi ko pa alam no? Kasi pag tiningnan mo rin yung petition medyo hindi natin alam talaga kung anong gusto nila mangyari, no? Pero you will always anticipate that the reason for this, for getting information, is to later on to suppress the release of certain information obtained by the director during the course of his own research. But given the order po that was released last week, hindi niya pa po pinipigilan, wala pang ganun order ang court. Yes. I think the media already has a copy of that order. You can, again, it is clear and unambiguous. No, there's really no room for any interpretation. The court merely just said, submit a return within 5 days, and then we will have a hearing on Wednesday. Para saan yung hearing sa Wednesday? Para nga mas maintindihan ng husgado kung ano ba talaga yung pakay ng petisyon at kung ano man yung reliefs na hinihingi nila, ano yung gusto nilang mangyari. So, wala po talagang paghuhusga ang korte.
And that is what we are so sad about, because from the statements made by Mr. Soto's lawyers, parang pinalalabas nila na nakapag-desisyon na yung husgado, na parang meron ng umano na takedown order, no? And again, that is very concerning for Mr. Yap, and also for the public also to be also conscious about such misleading statements, no, coming from the judge. Kawawa yung judge dito. Kasi pinagmumukha ngayon, merong mga nagre-react, no, sa media, sa mga komento ng mga taong nakakabasa, na yung judge ay umano'y naghusga na, even before Director Yap was given an opportunity to be heard. That's unfair to the judge. Sir, may we know lang, si Direk Yap ba, was he contracted for this project o passion project ba niya to? Paano po ba siya na-involved dito sa movie? We will explain that, no. We are preparing Director Yap's own affidavit, judicial affidavit, and he will explain how this started. Pero the connection is pretty clear, no? Si Pepsi Paloma ay isang taga Olongapo, and Director Yap is also from Olongapo. Kaya alam niya yung story. Actually, hindi naman niya talaga alam because the incident happened in 1985. Hindi pa napapanganak si Direk Yap nung panahon na yon. So he does not know it personally because at the time he wasn't even born. Sir, paano pa-clarify yung sa title? Tama po ba na i-change na yung title sa local cinemas, but internationally, it will still carry the original title of the movie? Bakit po ganun? Well, I would not know why Director Yap has agreed to change the title. Sa kanyang post, no, ang sinasabi niya is that locally, the local theaters would not want any title which carries the word rape. So, you know, out of deference na lang at para na lamang din sa interes po ng publiko, ay voluntarily nag-decide po si Direk na baguhin na lamang yung title para kumumporme dun sa mga gusto ng mga movie theaters. Now, as to whether he is going to change that title internationally, that will all up to be him, as well as probably any movie association or governing body with regard to titles. So Attorney, what can you say na after Angelica Yulo na medyo maingay din sa masa is si Daryl Yap ang nire-represent yun naman ngayon? Coincidence. You know, sa akin naman you know, if somebody asks for my services and I feel that that person needs legal help, I will be there to help. Hindi ako namimili, hindi ako nangahabol ng mga kliyente na sila ang lumalapit sa akin. So it just so happens, no, na nagkaganon. If it happens that I am the one being tapped to represent people who have some controversy in them, hindi ko naman choice yon. But I also handle cases wherein tahimik lang naman din yung mga parties and who want na maging tahimik lang naman din yung kaso nila. And that's why hindi nyo naririnig. Sir, since nag-file po kayo ngayon ng mga motion, does it follow na hindi na po muna nag-submit ng writ of return si Daryl Yap? No, we will submit a writ of return. You know, we will comply with the court order for Mr. Yap to submit a written return by tomorrow. We will continue to do so. Hindi niyo po pwedeng sabihin kung anong lalamanin ng writ na yon, ng return na yon? Not at liberty to discuss po ba? I can tell you that it will contain all the legal and fundamental objections and defenses that are available to Mr. Yap. Sir, your reaction lang doon sa mga comment na baka politically motivated dahil yung anak ni Vic Soto tatakbo, yung kapatid niya tatakbo? The son of Vic Soto is not even mentioned in the movie. The brother is not even mentioned in the movie. So, no, it's not politically motivated. Attorney, ano pong reaction nyo? Daryl Yap actually posted defending himself against yung mga bintang na may backer daw siya na mayaman. Then he mentioned na you accepted this daw pro bono. Is that true? No, I think the exact language niya is nagpabayad ba. Okay? All I can say is humingi pa nga ng diskwento eh. Nagbayad naman ng acceptance pero humingi ng diskwento. And I agree. Okay, salamat po, Attorney. Okay. Anong oras kayo magpa-file tomorrow? Depends on my sons. Kaya oras sila matatapos?